Welcome to Quezon Province! Baka magtaka kayo at nasa ilog na naman ho ako. Ay nandito din ho ako ngayon sa Katanawan, Quezon. Kaya tara, samahan nyo ako. At eto muna ang part 1 or day 1 ng pagbabakasyon ko dito. Hi guys, time check. Ang oras natin ngayon ay alas 4 ng umaga. Opo, maaga kaming bumiyahe para daw hindi kami matraffic. Alanganin pa nga sa panahon eh. Pero syempre, hindi pa titinag. Tuloy tayo ngayon papuntang Quezon. At habang tumatakbo ang oras ay nakikita na din ang bukang liwayway. Nanganguhulugan lamang na maya-maya ay may araw na. Okay lang yan, naabutan talaga kami ng araw dahil napakahaba ng biyahe nito. From San Jose, Batangas to Katanawan, Quezon. Nag-stop over muna kami at magno-noodles kasi mga gutom na agad. Kapag talaga pumupunta kami ng Quezon, dito kami sa may 7-Eleven na ito tumatambay ng konting oras lang naman. At dahil nga nakakangalay itong pwesto ko ay inayos ko muna itong aking pwedeng pagsandalan. Para naman sa biyahe at sumakay na ako dito sa may tricycle na ito, di komportable ako nakabiyahe at nakasandal dito sa may tricycle. O diba? Ayos. Kaya naman eto na, for the go na ulit. O diba? Ang ayos ng pwesto ko. Pero habang natagal ang biyahe, ako'y nangangawit na talaga. Ay hindi naman pagkabiyahe mo ng Lipayki, nandito din na agad eh. Abay syempre, dadaanan nating lahat ang daan papunta din sa Katanawan. Ang hangin ay sumalpok na sumalpok sa aking muka. Ay talagang paspas na paspas ng hangin ng aking mata ay nakakantaw. Babawi na laang sa mga tanawing nakikita sa paligid. At saka agad din naman talaga mga namis ko din sa Quezon eh. Yung mga madadaanan kong mga bundok, yung simoy na probinsya, gayon din naman sa Batangas. Kaso nga lang, may kaibahan dito talagang, alam mo yun, syempre hindi. Yung ibig ko sabihin na yung pagkakadaming niyugan, halos ang pamumuhay ng mga tao dito ay payak. Yun yung gusto kong ma-experience dito, lalo tigit dun laki ang aking ama. Ay kahit ngawit na at pagkakasakit na ng aking pawit sa biyaheng ito. Ay sa pagkakahilig ko sa tubig, lalo sa mga dagat, ay talagang ako'y excited na makarating doon. Sabi ko'y kaunti na lamang, nandoon na kami. Yung si tagal na namin hindi nakaka-uwi din eh, eto na, matutupad na ngayon. Antay ka't magpapahangin muna kami ng gulong at nalambot daw. Ay sa tagal ng biyahe, bumaon na ang salamin din sa aking ilong. Ay ay uling pala. Aba, saan galing iyon? Abat ano gang salamin ito at may uling ng papagayon? Are, dini muna talaga kami lagi nag-i-stop over at kakain muna at nakakagutom. Ay, itsura baga ng kapatid ko ay nakakaawat. Gayaan no, mga itsura ng mga agang-aga umalis, mga hindi nagsisikain. Tapos sa biyahe, may nakakita pa kami nagbebenta ng alimango. Kung ito'y sa amin, ipagkakamahal ho ng kilaw. Ay di ni ipropibte. Abay sabi ko siya, sige, bili na. At ng ating matikman, piliin agad ang pinakamalaki ha. Yung mga dating hindi natin maranasan at gawa ng pagkakamahal ngayon, titikman muna natin. Ay, pagkakagaling magkilo ng papa at saktong isa. O yan, balik na ulit sa tricycle at bibiyahe pa tayo ng pagkakalayaw-layaw. Edit. Bumili lang kami ng alimango. Ay, nay, dyan na. Alimango. Ay, Diyos ko po, Rudy, biyahe pa lamang, pagkakainit na. At mga ilang oras pa nga, ito na aming pinakahihintay. Dahil once na nakita nyo na yung welcome to Katanawan. Ano nga yun? Katanawan, Quezon. Ayan, nandidiyan na ho kami. Diyan ho mismo nakatira ang aking lolo. Ay, hindi pala, una-una ng kaunti at baka naman isipin ninyo yung bahay ng lolo ko, yaring arko. Doon na makarating nga kami, din pumunta muna agad kami sa lulot bumles. Ay, Diyos ko po, Rudy, ang dala kong cake from San Jose, naging nilopak. Alay, yahay na, basta pag tinikman, gayon pa rin ang lasa pa rin cake. Nagpahinga lang ako ng konti, diretso agad kami sa may sapa. Kapag po sa mga ganitong sapa, ang nakukuha namin, mga ganito, mga suso, nakakain po ito. Ari, napakalapit lamang din sa amin, nilalakad laang. Ay, namiss kong magtampisaw din eh. Parang gusto ko tuloy ako maglinis din eh. Tapos aking papalalimin, tapos magiging lango yan, ano? Ay nako, ayos na ayos. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero yun pong nakahapon, dun sa may bato, ayan, may biya, may biya. Masarap po yung gataan. At total, wala naman akong ginagawa. Sabi ko, ay siya, lilinisin ko muna rin parte ng ilog na ito. Isang linggo naman kami magbabakasyon din eh. Di baka ako din na rin lang maglalangoy-langoy. Pero depende at pagkakadami din yung beach resort. Ayos na nga ako sa sapa na rin. Abay lumipat pa kami ng mga inay. Dini daw kami sa mailalim ng tulay. At nung panahon nila ay dito daw sila naglalaba ng papa. Napakarami daw dati din nagliligo dini, nanguhuli ng hipon. Sabi ko, sige, tara doon. Ay kasarap talaga ng buhay kapag nasa probinsya. Bay kaya hindi ko subukan magsalta ng pang Quezon. Yung parang ganito man din ang punto. Dini man din sila naglalaba ng kapanahonan. Ay kasama namin din ang papa ay kung kanika napahunta ay kung sino
naman din ang mga kasalamuha, abay kilala. Abay nagtaka na nga lamang ako, ang kalanguyan ko dito ay mga Bermejo din daw. Ay dito nga man din ang baluarte ng pamilya ng Bermejo. Ay saan mang sulok ay kalat ang pinsan ko. Nung una ay nahihiya-hiya man din ako. Ay nung ako'y binanasi ako'y nagbasa man din. Ako'y naligo na laan dit naligo na rin laan naman lahat. Ay kung ano pa nahuli ko dito ay papakawalan ko man din at baka ako'y mano, no? O ayos ang aming panliligo at fresh na ulit. Ay tapos naging Batanggenyo na ulit. Ay kakatuwa dito at napakaayos pa ng mga ilog. Mayroon na rin sila nilagay na mahigpit na pinagbabawal ang pagkatapon ng anumang basura sa ilalim ng tulay o ilog. Ay tayo kung nakikigamit, ay tayo ay susunod. Ay pagkatapos nga maligo ay nagpunta man din kami sa palengke at na makapamili naman kami ng aming panghapunan. Bumili man din kami ng bigas, panghimagas, ulam. Ay ang sabi sa akin ay maya-maya ay mangingilaw daw kami sa dagat. Ay yun ang aking pinakaantay kaya aabangan nyo ho ang aking susunod na vlog.